Ang mahal naman ng food bilao mo. Ano bang ingredients niyan? Ginto? May na-encounter ka na ba na ganitong customer? Kasi ako po, meron na. Another day is another blessing para sa isang stay-at-home mom na magbibilao. Gusto ko lang pong sagutin ang mga katanungan kung bakit nag-come up kami sa aming presyo at kung saan kami nagbe-base ng costing. Una po ay ang aming mga main ingredients. Ito po ay ang karne ng manok, baboy at baka. Sa palengke po dito sa amin ay hindi consistent ang presyo nito, linggo-linggo bumababa or tumataas. Pero mas madalas ay tumataas. Pangalawa naman po ay ang condiments. Maaaring sa inyo po ay hindi nyo na ito binibilang pero sa amin po ay isinasama namin ito sa costing. Available po kasi ito sa inyong mga bahay kaya siguro hindi nyo na nasasama pag nagkikwenta kayo. Pangatlo po ay ang gas. Sa pagluluto kasama po talaga ito. At alam naman po natin na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga gas. Ang kasunod naman po ay ang mga hidden costing kagaya nitong tubig, bilao, foil at mga food wrapper. Siyempre po kasama din yun. At kung titignan nyo po ang presyo ng mga ito ay masasabi nyong hindi po talaga mura. At dito po sa city ay medyo may kamahalan ang per cubic ng aming tubig. At dahil maliit na business pa lamang po ako, paminsan-minsan ang bilao namin ay binibili ko sa palengke na twice ang price compare sa online. At ang pinakahuli ay ang labor po. Siyempre, kasama din po ang pagod ko sa binabayaran nyo. Ganon din naman po ang costing ng mga malalaking business, kaya po sana ay maintindihan nyo kung bakit kami nag-come up sa ganitong presyo. Sa mga katulad kong small business owner ay mas gugustuhin ko talaga na mas mababa ang presyo para mas maraming maka-avail. Pero sa taas ng bilihin ay hindi po talaga kinakaya na ibaba sa gusto nyong presyo. Sana po ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Sa mga sumusuporta sa mga small business owner na kagaya ko, maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay nandyan pa rin kayo hanggang maging successful ang business namin.